Hello, good morning, good morning. Ayan, ah, gusto kong ipakita yung video namin kagabi. Last night ng burol ng tito ko doon sa bundok. Mas bundok pa kaysa dito sa kinaroroonan ko. Ayan, so bali ganito kami kapag ganito ang mga igorot kapag may patay, may kasal na dito lang sa baryo ginaganap, ganon. Lahat nagtitipon-tipon. Pero this time medyo malungkot yung okasyon natin kasi nga ito nga last night ng tito ko. Bali namatay siya sa nagda-dialysis kasi siya pero hindi na niya nakayanan. So namatay siya sa Baguio City tapos inuwi siya dito sa ito yung bahay ng lola ko. Noon, ang tagal-tagal na niyan na bahay. Ang tibay niya parang wala pang mga bukbok. Diyos ko. Ngayon ko lang ulit napasok ang bahay na yan. Mula noong grade 5 yata ako. Na last akong nakapunta dyan. Buhay pa ang lola ko noon. Pero mula nung namatay na yung lola namin, wala na. Pero yun nga, ganito kasi kapag ang alam ko ganun din sa ibang lugar kung saan lumaki, ire-request nung namatay na doon yung ako ilagay, yung mga ganun-ganun ba. Kaya kahit ang layo-layo doon pa rin ilalagay kasi yun ang bilin niya, di ba? Ayan, niluluto nila yung pagkain namin. Boiled, boiled pork. Kasi nagkakatay kami talaga ng ilang baboy pag ganyan. Kasi alangan namang magutom ang mga tao. Kaya kami dito sa bundok, hindi kami gumagastos sa yung magarang kabaong, ganun. Hindi, mas inuuna namin yung yung pagkain ng mga taong pupunta kasi nga last farewell na nga yun, 'di ba? Pero mahal din naman ang kahoy. Ang iniiwasan lang namin doon is yung ita-travel pa, yung kabaong, bibilhin ng magkano, ay Diyos ko. Pero dito na kami sanay sa simpleng kabaong na yan. Pero sa mga sa mga medyo malapit-lapit naman sa syudad, yun, mas prefer naman nilang bumili ng yung kabaong ganun kasi mas mura naman pag mas convenient naman pag ganun. Pero kapag dito sa bundok, ganito lang talaga. Kasi maraming kahoy dito, hindi naman huhulihin ng dar ang magraragadi o magpuputol ng kahoy basta gagamitin sa ganito. Ang hinuhuli dito yung itutumba yung kahoy tapos ibibenta, yon ang bawal. Pero pag sa mga ganito, halimbawa sa gagamitin mo sa bahay mo, hindi nila hinuhuli yun. Hindi ka huhulihin ng DAR or DENR. DENR pala yun, hindi DAR. So yan, last night na nga niya kagabi, nagpunta kami. Midnight na kami nakabalik dito sa sa baba sa bahay ko rin. Kasi sa taas-taas pa to Diyos ko, nakakatakot yung kalsada. Nakakapunta ang sasakyan pero grabe, matirik yung daan. Pero mas okay na yun kaysa yung sa dati nung maliliit pa kami, walang kalsada doon. Ngayon lang nagkaroon. Ay, Diyos ko. Pangalawang punta ko pa lang to. Yung una, noong namatay yung pinsan ko naman. I think nagawan ko rin ng video. Tapos pangalawa ito na pagbalik ko doon, patay ulit. Ang hirap yung katotohanan na tsaka lang tayo nagkakatipon-tipon kahit malalayo pa ang pinanggalingan kapag may patay. 'Di ba? Pero hindi naman lahat
ang dahilan ay wala lang. Siyempre, mahirap din kasi kapag malayo tayo, 'di ba? Lalong-lalo na ngayon, panahon pa ng krisis sa petrolyo. Ay, Diyos ko. Ayan, ayan pala yung kabaong na sinasabi ko. Ganyan lang. Pero mahal din yung kahoy na yan. Per board feet din yan. Pag ibenta. Pero yung sabi ko nga, dahil kapag gamitin sa ganito, libre lang, hindi hindi ka magbabayad pa ng permit pa dyan para putulin ang kahoy, ganun. So, ayan. Diyos ko, ang lalayo ng mga pinanggalingan ng mga yan. Yung iba, taga dyan na rin, pero karamihan talaga, dumayo pa. Si Rabay ko, nagbibilang ng... Diyos ko, Pasko kay Rabay. Ang daming nagbigay sa kanya, tig-100. Ay, nako. Binibilang niya yung pera niya. Ganyan kasi kapag, ayan, pinsan ko yan. Ay, stolen shot. Ayan. Diyos ko, salamat ng marami sa kanila. Kasi ako talaga, ngayon lang ako pumunta. Pero noong Wednesday pa yan namatay.